Ang kagandahan po nung greenhouse, napapanatili po niya yung temperature sa loob. So halimbawa, dito po sa amin nakakapag-plant po kami ng melon all year round. Hindi lang po kagaya nung mga melon and pakwan sa labas na summer season lang. Dito po nakakapag-plant kami whole year round kahit umuulan dahil nga po meron tayong UV plastic para ma-protect siya sa sun and meron po tayong mga net para sa mga insekto. Kasi po every tag-ulan or tag-init, iba-iba po yung insektong dumadaan sa atin. So napoprotektahan po yung melon. Ang melon po kapag nasa loob ng greenhouse, dahil nga po hindi siya napapasok masyado ng pests at ng iba't iba pang mga insekto, less po yung ginagamit namin na pesticide. Hindi po kagaya nung nasa labas na mas maraming pesticide, so hindi natin ma-sure kung gaano ka-healthy. And dito po sa amin, since naka-dripping pen, meron po tayong irrigation na tinatawag. Yung pong sweetness ay we can guarantee. Since naka-measure po each plant kung ilan yung makukuha nilang nutrients. And water efficiency na din po, nakakatipid tayo ng tubig. Isa po sa pinaka-problema pong insekto ng ating melon ay white flies. Yun po ay madami kapag ganito na tag-init. So dahil po yung melon natin, mabango sa amoy ng insekto lalo na kapag bata pa. So once na kagat lang sila ng insekto na yun na merong dalang sakit, hindi na po magta-thrive si melon, hindi na siya mamumunga ng maganda. So isa po yun sa mga epekto po ng white flies. At number one, nakaaway po yun ng melon. Sa ngayon po, dito sa amin, meron po kaming 6 na variety. Sagami, Fujisawa, Golden Honey, Daigoji, at Intanon. So far naman po, lahat po sila ay adaptable dito sa climate natin sa Pilipinas at sa greenhouse. Pagtatanim po yung buto sa mga tray, mag-i-stay po doon ng 12 days bago natin i-replant dito sa ating mga coco peat. And then, up to 75 to 9 days bago tayo maka-harvest. Dito po sa amin, isang harvest lang. So, pagka-harvest po, pagkakuha natin ng bunga, aalisin na po yung halaman. Pati yung coco peat po, yung base niya, papalitan na din. Tapos, i-sanitize yung buong greenhouse and then maglalagay na po ulit tayo ng mga bagong coco peat. Una kasi yung sa amin, isang puno, isang bunga. So, ang sinesave po namin dito sa greenhouse is yung space. Pag po vertically siya, mas nasisave po namin yung space, mas nakakapagtanim kami ng marami, mas nakakaani kami ng marami. At the same time, yung shape po ng melon, mas nagiging pantay siya. Hindi kagaya po nung kapag nando siya sa lupa, pwede po siyang maging additional sakit po niya yon kapag nakadikit siya sa lupa. Kapag po nasa 2 inches na yung ating melon, pwede na po siyang lagyan ng clip. Kasama po yung tali para doon po gagapang yung melon. And then kapag po meron na siyang bunga, nakapili na tayo ng bunga na the best, lalagyan po natin ng hook para po makasupport sa laki ng bunga, para hindi po siya bumagsak. Ang medium po natin sa melon ay yung coco peat. Coco peat po yung galing sa mga niyog na color brown na po. Dapat tuyong-tuyo na siya and then ginigiling po nila. Dapat po unang gamit lang po ng coco peat sa melon, hindi po pwedeng i-reuse. And kapag po i-reuse kasi nagkakasakit, na-try na po namin yon, hindi po siya effective. So ngayon po, pag use na, ibinebenta naman po namin siya sa mga nag-garden. Sa mga gusto pong mag-pick and pay, mag-inquire lang po kayo sa aming Facebook or Instagram page para po sa mga dates ng picking. Tangkilikin po natin yung sarili nating produkto na Japanese melon dito sa ating bansa. Isang bagong produkto po na pwedeng pagkakitaan.